Oh, the other side there? Oh, yeah, turn right. Sabit lang naman magugas kaso nga lang marumi. Kapag kayong ang daming debris sa loob. Yung iba kasing mga truck driver, hindi nila linilinis. Yung iba kasi na nakikita ko dyan, ang lalaki kasi, ang tataba. Kaya pagod na pagod silang umakyat o gumalaw. Ayun. Guys, magandang hapon. Ayan, nagbabalik ang lakay. Dito tayo ngayon sa Monticello, Wisconsin. Woo! Truck stop Monticello. Okay, so bagong palit. Tignan muna natin, post-trip na tayo. Tignan natin itong ilalim ng unit natin. Baka mamay meron tayong nakaligtaan o meron problema eh. At least kung paano nakikita na natin agad. Bagong palit lahat. Water separator, fuel filter doon sa ilalim. Nasa ilalim yan eh. Pinalitan lahat yan. Sabi ng tropa, pag dumarating daw yung nagpapapalit na rin daw ng coolant, papalitan yung coolant. Pagka papapalit nga ako ng coolant. So far guys, okay pa naman ng truck. Sa awa ng Panginoon. Problema. Alright. Nilagay ko kasi dati ito kasi nagra-rub siya guys eh. Nilagyan ko siya ng ganito kasi nagra-rub siya. Pag nagra-rub kasi yan, mapuputol kasi, kaya linagyan ko dati na siya ng ganito. Tinitignan ko dito guys yung mga tube, mga bakal na po nagkikis-kisan. Maliit na bagay yan pag yung mga nagkikis-kisan na mga ganito at hindi mo napansin yan. Pag nabutas yan, lalo pagka may oil yan, pag yan nabutas, wala na. Shutdown ka na yan guys. Shutdown na tayo nyan. Gusto kong i-shoutout nga pala si Pare John De La Torre, no? Kulang na lang ng truck niya, 4,500. Malapit na niya mabayaran yung truck niya. Yun yung mentor ko guys sa trucking, si Pare John De La Torre. Mentor ko sa trucking. Siya yung nagpasok sa akin sa Cisco way back 2016. Tapos siya yung nag-training sa akin sa pagdadrive ng truck na nakakuha na ako ng class 1 ko. Siya yung nagkuhanan ko ng experience para sa ganun makapag-drive ako ng truck. Kaya maraming salamat sa iyo at big shout out sa iyo. Deserving mo yan. Proud ako sa iyo, pre. Panood mo tong video ko. Yan. Congratulations. Malapit mo na mabayaran yung truck mo. At sana makita ko rin yung sarili ko balang araw na mabayaran ko rin yung truck ko. Nauna kasi sila sa akin kumuha ng truck guys. Gawa nga ng sa kanila ako na-encourage kumuha rin ng class 1. Sa kanya rin ako na-encourage kumuha ng truck. Yun, kay Pare John De La Torre. Kaya baga sa sabi nga nila, we all have to start somewhere. Sa kanila ako natuto talaga na sila ang nag-introduce sa akin ng maging mag-truck driver. Wala nang iba. Kasi sila lang naman talaga nakilala kong una dito sa Canada na truck driver eh. Si Pare John De La Torre, which is madalas kami sa bahay nung araw. Nagiinuman kami nung Cisco time kasi siyempre Sabado Linggo walang pasok, kaya sa bahay kami niyan. Ngayon bihira, nagawa nga ng iba-iba na yung schedule ng biyahe namin. Pero pag nagkita katian at nagkukumustahan lang. Pero na totally na katulad dati na nagiinuman pa kasi alam niyo na iba na yung schedule eh. Alright, so ilalim natin.
pero wala naman ako nakikita hindi maganda sa unit natin guys. Awa ng Panginoon. Sana tumagal din. Anong bayaran natin sa Purgapo? Belt. Yan. Siyempre, nung nakarang ano natin guys, nakarang araw ay nagpa-change oil tayo lahat eh, lube and grease. Ikutan natin ang truck. Post trip na ako kasi dito na ako matutulog guys. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, maaga tayo matapos. Maaga tayo nagsimula. May araw, kumbaga sa ano, madaling araw tayo nagsimula, madilim pa, matatapos tayo ng gabi. Matatapos tayo ng may araw pa. Guys. Post trip lang yan. Puno yan kasi kalalagay ko. Temperature set point 26 ang box. Ayos. Okay. So ayan guys, 1 million 10,118. Tapos ayan, katulad yan sinabi ko sa inyo, 12 minutes lang yun natira sa driving ko, kaya kailangan ko na talagang huminto. Dito na ako matutulog. So 5:30 nagsimula. Yung sleeper ko 5:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3:30. Kaya magsisimula na naman ako ng 3:30 o alas 4. Mayroon pa ako 5 oras na driving mula doon sa dideliveran ko bukas. Ayun guys, sarado ko na yun. Mas magpahinga-pahinga na tayo anak. Pahinga-pahinga na muna tayo anak. Ang cute ng mga aso. The dog is cute. They're cute. Yeah. Saka mami bigla akong kagatin. Kaya ako dumistansya guys. Kailangan pa talaga niyong buhatin. Yeah, he's friendly? Okay. Sige na, pasok ko na. Okay. Ayun pala. Trabaho rin. Alright. Alright. This. Dandan lang. Tamang mag-click lang. Tulugan na. Alright guys, yan, nagbabalik tayo. Magandang umaga sa ating lahat. We almost to delivery. Maaga ako nagsimula kanina, mga bandang alas 4 na naman. Madilim pa. Yes! Alright guys, arriving to New London, Wisconsin na tayo. Yes! Stop muna tayo rito. Choose duty. Baba ako sa loob. Report lang ako dyan sa kanila. You're good to go. Okay, so door 4, put the bills in there and then they will call me. Yeah.
Thank you. Okay. Ayun guys. Ayun guys, tara. Punta tayo sa ano? Sa door or number 4. Doon natin i-drop tong bills doon, tapos tatawagan ako. Tapos pagkatapos ko ma-unload guys, maghuhugas tayo ng trailer. Tapos i-rinse ko lang itong ano, windshield ko doon sa wash bin nila. Tara guys, dalhin ko doon sa shipping, I mean sa receiving itong bill of lading natin. Raw meat receiving. Yung bill of ladings. Alright, balik muna tayo sa loob ng truck. Antayin natin ang tawag. Check ko muna to. 26 point, 26 ang box. Ayos. Hi! Need you in door 34. Here? Round back. Oh, the other side there? No, you gotta turn right here. Oh, here? Oh, Around the building, it's on the other side of the building. oh here? Yes, Okay, over there. Oh, 34. thank you. I'm gonna break the seal. Break the seal and open. Okay. Alright guys. So, 24, 25, 26, 27, 28. Doon sa kabila. First time ko pumunta rito sa likod na to ah. First time ko mag-deliver dito sa likod na to. Lagi lang ako dyan sa harapan. Ayan guys, so kita nyo, New London. Doon yung napakalaking sign. Dito. So, door 34. All we have to do is just find that door 34. $32, $33. Oh, alisin niya ata yung 34. Oh, hindi. Thank you. Ito. Oh, ayan. 34 guys. Hirap kasi matanggal eh, kaya minimitan ko ng ganito. Nasaan yung isa? Nalaglag eh. Yan, binuksan na nila. Ayun. Yan, para makita. Not now. Oh, okay. It's all good. Alright. Tapos na lang ako. Hello, sir. Hello. How are you? Hang it in there. Hanging in there? Okay.
Hanging in there. You got it? Oh yeah. Okay. That should be fine. Okay. Alright, thank you. Guys, pag nag-red light yan, tayo natin. Kasi minsan tabingi ako eh. Minsan pag tabingi kasi, ganun nangyayari dyan eh. Yan. Marumi si Cordapia. Pagdating ko mamaya doon, i-rinse ko lang siya. Hopefully, pinatay na niya. Pagka maging red light, ibig sabihin naka straight ako. Straight out. Ayan. Okay na yan siguro. Oh yun, nag-lock na siya. Red light na, okay. Tambay muna tayo sa truck. Trabaho niya, taga-kadkad. Pagkita mo yung gulong niya, hindi makausad. Oh. Wala lamang pabigat yung sa harapan. Paano niya magagadgad ito? Wala rin. Thank you sir, you done? Yep. Have a good day. Thank I'm leaving now. Yep, let's see ya. Bilis. Guys, naka-idip ako. Madaling araw kasi ako nag-start mag-drive. But anyway, August tayo trailer. Yeah! Tapos ako to trailer, tapos punta tayo sa sa pipick-upan natin. So, drop muna natin to para bumaba dito, mas madali natin maugasan. Okay, ilan muna. Trabaho. Parang buhay natin ay umasinso. Pwesto natin ganyan. Marumi talaga, marumi. Kailangan natin hugasan. Kasi ilan pa naman yung pagpipick-upan natin.
Ah, sumabit. Yun. Hindi naman matagal itong paghuhugas eh. Okay, so make sure nandito yung kasos natin. 1, 2. Ayan, tapos dalawa dun sa likod. Ayun, ang dumi oh, kita nyo? Ayun guys, ang dumi oh. Oh, marumi yan. Ayan yung isang kasos. Tsaka yun.
Kinausap ko kanina guys nung shunter. Bawal na daw gamitin itong kanilang wash bay kung hindi linisin. Kasi naman na maraming driver, maraming third party company na kapag ginamit daw yung wash bin nila, hindi nila linilinis, kaya nahihirapan sila. Sa bagay, nakikita nyo naman, oh, yan, ang daming dumi, kaya kailangan linisin talaga yan. Bawal nang gamitin kung hindi ka marunong maglinis dito. Marami akong nakikitang matataba na truck driver. Hindi ko linalata. Siyempre, madalas ko naman na itong dinideliveran at maraming truck driver na matataba na nakikita ko na hindi nila talaga linilinis ang lugar na to. least guys, nalinisan ko. Sinabi kasi nung shunter nila na kapag gagamit tayo ng kapag gagamitin itong wash bin nila, kailangan linisin din. Yung ibang mga driver hindi linilinis, kaya ang dumi-dumi. Baka mamaya up na natin to. Baka mamaya hindi na tayo pagamitin ng wash bin, sayang din yun.
Mahal pa naman ng bayad. At convenient na to sa atin. Convenient na to sa atin kasi gawa nga ng nandito na tutok na, hindi na yung dadaan pa sa ano. Saglit lang naman magugas kaso nga lang marumi. Kapag kayong ang daming debris sa loob. Yung iba kasing mga truck driver hindi nila linilinis. Yung iba kasi na nakikita ko dyan, ang lalaki kasi, ang tataba. Kaya pagod na pagod silang umakyat o gumalaw. Kaya yun ang nangyayari. Pati anyway, babayin ko lang, sarado ko. Malaking bagay din kasi ito kapag mayroong pahugasan ito, kahit sabihin natin hindi naman ako nagbabayad kasi trailer nila, maabala na naman kasi ako at least ito 5 minutes lang tapos na, hugas ka na. Yan, malinis na naman. At saka para pagkatiwalaan tayo ng company ng third na laging naglilinis ng trailer natin, kasi yun ang sinasabi ng mga customer, kailangan malinis And guys, but anyway, thank you for watching Punta na ako sa pipikapan ko. Tapos na naman ang isang araw ng vlog natin. Maraming salamat. I love you all guys. Sana patuloy kayong nakasubaybay sa video vlog ng Lakay Truck. Ingat kayo lagi. Peace out guys. Bye bye. Love you. Wow! Lakay Trucker.